screen time may lead to hypertension in adolescence. Okay, let's go. Ito yung topic na nakita ko recently na binalita ng ABS-CBN News. So basahin natin, nandito lang sa laptop. May mga kasamang epekto ang sobrang screen time, kulang sa tulog at sobrang pag-upo. Pero kapag ginawa mo daw ito ng sabay-sabay, mas tumataas ang chance na maging overweight, obese at magkaroon ng hypertension, lalo na sa mga kabataan. So, itong pag-aaral na to, nakafocus siya sa mga kabataan sa paaralan sa may edad na 10 hanggang 17 na taon gulang. So, pag napapansin nyo to, mas more of lifestyle related ito. Pag napansin nyo ang lifestyle ng mga tao ngayon, most often than not, naglalaro sila lang sa phones, nakaupo lang sila, scrolling, they're doom scrolling late at night hanggang gabi. Minsan umabot na ng midnight. And nawawala na yung sense of urgency na magkaroon tayo ng physical activity. Sa mga ganong sitwasyon, well, that is an increased risk. So they will lose the urgency to do physical activities like exercise. Sa mga bata na naglalaro na lang ng online games, okay, they would be more focused on their tasks sa games na yon, and to the point na nagkakaroon siya ng full exposure sa blue light and eventually hindi na siya makakatulog ng maayos. And napupuyat na siya hanggang magdamag, hanggang sa pagpasok na sa susunod na araw. So doon nagkakaroon tayo ng problema. Not to mention as well, syempre yung diet ng isang tao. Kapag glued ka doon, hindi ka na nakakapag-provide ng responsible choices in the choice of food. Let's say for example, nagmamadali ka, order ka na lang ng Grab or Food Panda or any online na food delivery app na ginagamit mo, and then wala, meron ka ng fast food. And fast food is not that much helpful, rather that is syempre counterproductive in your health kasi nagkakaroon ka ng increased buildup of high sodium and high fatty foods. So malaking dagok talaga sa lifestyle ng mga Pilipino, especially sa mga kabataan, ang ganitong uri ng behavior. So, siguro as a doctor, as a family doctor, and soon to be a father, syempre, it's very important for you to educate your children on the responsible use of gadgets and practice siguro the ample screen time per day. Hindi dapat araw-araw or hindi dapat buong araw naka-Google siya sa cellphone niya. Kasi later on, kapag nagkaroon ka ng trabaho at saka gawain sa bahay, hindi nagagawa ng maayos kung naka-Google ka lang sa iyong tablet, cellphone, and laptop. Hopefully, naging eye-opener tong video na to, especially those who are watching. If you like this video, give this a like. Please provide me a siguro subscribe kung gusto mo yung video, and even if you have comments about this video, please drop the comments down below, or you can also email me. Again, this is Doc Chris, your online family doctor, making medicine easy for you to have a healthy life.